Kamatayan. Maraming tao ang takot mamatay. Pero hindi po ito maiiwasan. At ang nakakalungkot, hindi natin alam kailan tayo mamamatay. At wala po tayong kayang gawin upang ito ay mapigilan o maipagpaliban. Sinong tao ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Wala po. Lahat tayo, hindi natin alam kailan wawakasan o kukunin ng Diyos ang buhay natin. Minsan nga nasa tiyan pa lang ng nanay, namamatay na. Kakapanganak pa lang, namamatay na. Walang oras o panahon ang kamatayan. Hindi rin po ito pumipili ng edad. Anong dapat nating gawin? Paghandaan natin ang pagdating ng kamatayan. Paano? Siguraduhin natin kapag tayo ay namatay, sa langit po tayo pupunta. Sa piling ng Panginoon. Paano? Tanggapin si Jesus sa ating buhay, manampalataya sa Kanya upang ibigyan ng Diyos Ama ang karapatan na maging anak niya. Nasa John 1:12 po yan. Kapag nasa atin na ang karapatan na maging anak ng Diyos, magpatuloy sa pagbabago, magpatuloy sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, basahin ang Biblia. Yan po ang mga bagay na makakatulong upang tayo ay mabago, upang tayo ay magbago. Anong kinalaman ni Jesus sa buhay ng isang tao? Ano ang kanyang magagawa? Mula po sa Gawa chapter 4 verse 12, sabi po doon, tanging pangalan lang po ni Jesus ang ibinigay ng Diyos Ama upang maligtas ang tao. Ang lahat ng mananampalataya, tatawag at hihingi ng tulong kay Jesus, sila lang po ang maliligtas, ang tutulungan ng Ama. Be wise. Walang ibang makakatulong sa isang tao upang makasama ang Diyos kung hindi ang kanyang sarili magpapasya para sa kanyang sarili at ang paghingi niya ng tulong sa Diyos. Laging handang tumugon at tumulong ang Panginoon. Ginawa ang impyerno para sa mga demonyo, hindi para sa mga tao. Pero kung hindi makikinig ang tao at maniniwala sa pangangaral ng mabuting balita at magpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan sa halip na magbago at mamuhay sa kabanalan, 100% po impyerno ang pupuntahan ng taong ito kapag siya ay namatay. Nakakatakot ba? Nakakatakot talaga. Sa impyerno, walang tubig, walang hangin, marumi, mabaho, walang kapayapaan, mainit, may apoy na hindi namamatay. Alam ko na ayaw mo sa impyerno at walang sino mang tao na gugustuhin pumunta sa impyerno. Kaya kahit mahirap, gawin po natin ang tama. Kapag namatay ang tao, lahat iiwanan sa mundo. Pamilya, bahay, lupa, sasakyan, negosyo, lahat. Sabi ng Biblia, walang halaga ang lahat ng bagay. I agree. Isa lang po ang mahalaga, ang relasyon natin sa Diyos. Kung nasa Panginoon tayo, wala po tayong kakatakutan.